Umuwi ka pa. Pag wala ka na palang makain, natututo ka rin umuwi, ano? Bakit? Bahay ko rin to, ah. Ulo! Siguro, wala na kayo makain ng kabit mo. Tahimik ng buhay namin anak mo, ah. Bakit umuwi ka pa rito? Tumigil ka, Diday. Sasapagin ang kateriya. Akala ko ba walang tayo pakialaman? Uwi ako dahil kung kailangan ko gusto at wala ka na roon. Ah, ganun? Kapal talaga ng mukha mo, demonyo ka. Papalihan ka siya. Kailangan mo. Sige, mamatay ka ka. Magdada mo yung ito. Huwag nyo dito. Walang yaka. Walang yaka. Ayos ka rin ang bakit mo. Walang yaka sa buhay ko. Bakit naman ito? Tumigil ka! Hindi ka manitigil! Alis ka na rito. Ayos ka. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Tay. Walang yaka. Walang yaka, Lorna. Nahihilo ko na. Naka! O.A. Tama na. Tama na yung drama mo. Gas-gas na yung gimmick mo. Kumita na yung gaga. Balik lang ang sugat, inay. Ninenervous lamang kayo. Sige na ho, magpahinga na kayo. Lorna, bili mo ako ng pasit. Nagugutom ako. Kung huwag mo intindihin ng nanay mo, hindi mamatayan. Ang pera ho. Pera? Bakit di ka pa pinusweldo ni bakla? Gugulpihin ko yun. Inay ang sinaing. Lakad na! Lorna, bili mo rin ako sa lapad. At saka yelo. Baka may iniyon na pusit pa ron. Kumuha ka rin. Hmm? Ikaw naman kasi. Mapunta ka sana sa impyerno. Ano ka mo? Wala. Sabi ko, yung kinakasama mong si Lucy, anong meron ng babaeng yun na wala ako? Sino man Lucy ang pinagsasabi mo? Akin na. Eh, lagi mo na lang ako sinasaktan eh. Hindi naman sinasadya eh. Nabigla lang ako eh. Masama kong bigla. Tinudurag mong katawan ko. Hindi. Mabdi ba? Masakit eh. Masakit ba? Aray, Tibo! Kamaingay. Nakikiliti ako. Huwag dyan. Huwag mo kumakan dyan, Tibo. Ano ka ba naman? Ang bastos mo naman eh. Kamarin tayo mga kapitbahay. Ano ka ba? O siya, sige, enter. Ipaglalaba kita, Dory. Ipamamalansya ng mga damit. Ipagluluto ng masarap. Marami akong alam maliban sa pagmamanicure. Hindi ka malulugi sa pag-aampon sa akin. At saka isa pa, kilala mo naman ako eh. 12 anyos pa lang ako, nagtatrabaho na ako dito. Ay, yung itay mo. God in heaven, alam mo namang natetensa ko doon. Baka mamaya ipalibing ako ng buhay dahil sabihin niya, kinukunsiti kita. At saka, hindi ka man naawa sa nanay mo? Ikaw na nga nagsabi sa aking hindi siya sinisipot ng tatay mo eh, tapos lalayasan mo pa? Abay, napaka-heartless mo naman. Siya nga hindi naaawa sa sarili eh. Ako pa. Saka aabutan ko naman siya tuwing sahod ko eh. Martir! Ni, dito na raw titira si Lorna. Bah, good. O di paano, Lorna? Tabi tayo mamaya sa higaan. Oy, Steve, ha? Nangangarap ang sustento mo? Ito naman di mabiro. O sige, pumasok ka na sa loob ng kwarto dahil mamaya mamamalengke ka pa at baka wala kang abutang mga preskong galunggong. Salamat. Teka nga muna, Lorna. Bakit nga ba hanggang ngayon wala ka pa syota? Baka mahuli ka sa biyahe. Malapit na. Pag nakita ko siya at alam kong siya na nga, hindi ko na siya pakakawalan. Nagtataka naman ako, Aling Diday, kung bakit kayo nilayasan ng inyong anak. Nagtampo lang yon. Hindi ko na nga sana siya hahanapin eh. Pero nang malaman ko na dito pala siya nagtuloy, eh sabi ko, susunduin ko na lang at baka alilain mo lang dito. Eh hindi nga pala ako nagkamali. Hayun at ginawa mo ng tigapamili.
Dahan-dahan kayo ng pananalita ninyo, ha? Hindi ko inaalila ang inyong anak. Akala ko lang manikurista lang dito anak ko. Beautician lang. Ay, naku, God in heaven, nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Oy, Steve, bumangon ka naman dyan. Diyos ko, ipagtanggol mo naman yung kabiyak sa puso. Abay, natake na ako ng babaeng ito, ay, tapos nakailata ka lang dyan. Aling Diday, si Lorna ang kusang loob na nagpaampong kay Dory. Nagpresenta ho siya. Huwag kang sasabat dyan. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Sa kapambatugan. Laki ng katawan mo eh. Dapat ikaw ang gumawa ng pinapagawa ng binabaing yan sa aking anak. Hindi yung nakahilata ka lang dyan. Nagpalaki ka lang ng... Aling Diday, pakiusap lang ha. Huwag yung busitin tong negosyo ko. Umalis na kayo. Pagdating ng inyong unika iha, palalayasin ko na siya. Enseguida, ipagtatabuyan ko na inyong anak. Hindi ako aalis dito. Pinauuwi ka na ng tatay mo. Pabayaan na ninyo ako. Buo nyo namang matatanggap ang sweldo ko eh. Ikaw ang importante sa amin, anak. Pinagkasamantalahan ka lamang ng binabaing yan. Ginagawa kang alipin. At sa atin, alipin din naman ako ah. Lorna, Anak nga ninyo ko pero baliwala sa inyo. Inaalila ninyo ko. Pinaghahanap buhay. Pagkatapos inilulubog ninyo sa kahiyan. Abay, bulgar na sa looban ng baho natin ah. Pinagtatawanan tayo. Matatanda na kayo. Pareho na kayong kulubot ng itay. Pagkatapos, mahilig pa kayo. Matakaw pa rin kayo. Kung pwede lang, putulin na natin ang koneksyon. tinatakil mo na kami ng itay mo, ha? Suwail ka. Suwail ka! Ito ang tandaan ng mabuti, Lorna. Gagapang ka. Kahit na anong gawin mo. Luha lang nga anihin mo. Inusumpa kita. Inusumpa kita! Inay? 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 Huwag ka matakot sa mga sumpa-sumpa. Bigyan mo na lang datong ni nanay mo, tapos. Bigyan siya maraming apo. Naku, tignan natin kung di niya kainin na yung mga isinukan niyang sumpa. Mag-asawa ka na. Paano mangyayari yun? Ni boyfriend, wala ako. Ay, naku, God in heaven. Napakadali, Day. Napakadali. Abay, di maghanap ka. Diba? Taxi! Ni? Mangga? Manghiner, tapos na po. Tuyo na ho. Keep the change. Thank you ho. Sir, Manicure. upo ka. Ngayon ka lang nagawi rito? Malakas kasi yung ulan eh. Pero dyan ako nakadistino. Sa pabrika ng sabon. Pero sa Sampaloc ako umuwi. Sampaloc? Pagkatapos dito ka nagkatrabaho sa Makati? Diyos ko, ang layo nun ah. Di nahihirapang maghatid ng pagkain ng misis mo. Sa labas pa ako kumakain. Binata pa ako. Magastos yung ginagawa mong yan. Malaki sigurong sweldo mo. Hindi tulad sa amin dito. Ako wala pang 100 ang sweldo ko kada buwan. Yun nga lang, mayroon kaming inaasahang tip. Mayaman ka na siguro, ano? Hindi. 1,400 a month nga lang ako eh. Pero kung may overtime, ayun, lumalaki ng konting kita. Sana dito ka nalang magpapamanicure. Sige, suki mo na ako, pero ikaw parati magsisilbi. Yun lang pala eh. Ako nga pala si Lando, Rolando Domingo. Oy, Lorna, dalian mo. Maraming customer. Lorna pal pangalan mo. Maganda, kasing ganda ng pinangalanan.
Kailangan pa bang pakilala kita ng gusto sa aking pamilya? Eh ako naman ang pakakasalan mo't pakikisamahan ha. Makikilala mo rin sila. Ang aking pangalawang ina at ang dalawang kapatid ko sa ama. Matagal nang patay si Itay eh. Sa bagay, hindi rin kita maipapakilala sa ngayon sa inay at itay. Mahirap na eh. Kilala mo na naman sila, Lando. Malutas natin ang problema mo, Lorna. Ang maiahon kita sa impyernong yun. At ang mailayo kita kay Dory. Tumatanaw ako ng malaking utang na loob kay Dory. Pero sobra-sobra ng paglilingkod ko sa kanya. Teka muna. Talaga bang handa ka ng pakasal sa akin? Kung handa ka ng pakasalan ako. Kaya lang, Lando. Yung totoong kasal. Ikaw ba'y tinig sa aking dibdib? Kahit pahari at may pusong bato, nagpalibing sa'yo. Director! Halos pumuti na ang mga mata ko sa kahihintay sa inyo. Hindi niyo ba alam kung gaano karaming customers ang iniwasan ko dahil wala akong katulong? Kung kailan pa maraming customers, siya kayo pa naisip magpakasal? Lindes! Sorry, Dory. O di paano yan, Lorna? Mag-asawa na pala kayo. Dito pa rin naman ako magtatrabaho eh. Kaya lang, yung gawaing atsay, hindi na ako pwede. Iuwi ko na sa amin si Lorna. Puti pa. Tutal, sino nga ba ako? Ako lang naman ang kumugtog sa'yo. Kung ayaw mo na sa akin, ayoko na rin sa'yo. Kaya kunin mo na lahat ng mga abubod mo, lahat ng mga nahurakot mo sa akin. At huwag mong pakikita ang pagmumukha mo sa akin dahil hindi kita kilala. Dahil talagang ingrata ka. Dapat ka nga isumpa ng sarili mong ina. Dory, At bakit? Kung nakuha mong dayasan ng sarili mong mga magulang, talagang ingrata ka. Sorry na sa'yo, asawa ko. Lando. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ipagtagol mo ako! Sige, kunin mo lahat ng gamit mo. Baka mapatay ko lang yung yan. Nakikita mo lang na ako? Sira! Eh talaga naman, bakla ka eh. Duwag! Walang bayad! Duwag! Hayop ka! Duwag ka! Kunwari ito, mahal pa ako! Magkano, pare? Matagal na ba kayo nakatira dito? Oo. Dati sa bangkal kami eh. Nung buhay pa tatay ko. Nung mamatay siya, lumipat na kami dito. Buntis nun ang tiyahin ko sa pangalawa kong kapatid, si Buyito. Dito ang kwarto natin sa baba, Lorna. Sa taas si Natsyang at ang mga kapatid ko. Mas mabuti na dito. Kunin ko lang susi ah. Lando! Buyito, tignan mo yan. Ang baho-baho niyan eh. Tapon mo yun sa labas. Sige na! Na bata ito. Oh, huwag kang matakot. Si Buyito yun. Yun ang bunso kong kapatid. Alam mo, 7 na taon na yan. Kaya lang, 4 na taon pa rin ang pag-iisip. Nagkasawa ka rin pala. Chang. Sige na, baka makaistorbo pa ako sa inyo. Buhay na ito. Hirap na tayo eh. Nagdala pa na isang bunga ang pakakainin. Buito! 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 Nay? Bata ka? Sige, agad! Agad! Ng bata. Agad! Huwag mo kong pagkalaman. Ang pagkalaman ng asawa mo. Bahala sa ako. Huwag mong intindihin yan. Sumpungin lang yan talaga eh. Naghihinanakit siguro kasi hindi ko na-importa sa ating kasal. Lando, Siya yun isa ko pang kapatid sa ama. Si Corazon. Ate Lorna mo, misis ko. May hipag ka na, Muret. Muret, Yan kasi ang tawag sa kanya dito eh. Alam mo na, akin na yung gamit.
Hindi pipi yan. Talagang ganyan lang yan, walang kibo. Nagkasakit kasi yan nung bata pa eh. Nung mamatay si Tay. Kung hindi ako nagkakamali, niyaya mo nang lumipat sa ibang tirahan to si Lando. Hindi, Chang. Wala kaming planong umalis dito. Ganito rin naman ang pinanggalingan ko eh. Ang akala ko isa kang senyorita de Campanilla. Chang, tama na. Si Lando naman. Sa tatlo namin mag-ina, wala ka nang may palamon. Pagkatapos nagdagan mo pa. Paano kung magkaanak kayo? Kawawang buyito at korason. Mawawala ng sustento. Chang. Magtatrabaho din naman ako, Tricia eh. Umalis ako sa dating pinapasukan ko, pero hahanap ako ng bago. Mas malaking sweldo. Ano ka ba? Ayaw mo kumain? Sige. Amoret, mamayang gabi bago ka matulog, saulo mo yung comics si Kumare. Ay nako, kung hindi lang ba, sa dalawang karbaryong ito Magharap buhay din ako. Nakakaya naman sa inyong dalawa. Pasensya ka na. At ako naging madrasa mo. Sige, inom na. Sige, akyat na doon. Sige. Siya nga pala, Lando. Bukas, gusto sana kitang isama sa mga inay bago ka pumasok sa trabaho. Yun naman talaga ang sasabihin ko sa'yo eh. Naunahan mo lang ako. Lalakad tayo maaga bukas. Huwag ka mag-alala. Hindi kita masyadong pupuyating ngayong gabi. Naku, batang to, umihin na naman. Ano ba? Mga baboy! Bastos! Lando, tama na. Nakataya sa mga kapitbahay. May mga baboy! Mas bastos kayo! Hayop! Lando, Sinabi ko sa'yo, humingi ka muna bago matulog. Baboy ka talaga. Tama na yan. Bakit ba panay ang pananakit mo ngayon sa bata? Kung pinaihin mo yan bago matulog hindi na magsasalaula yan. Oo na, salaula ko salaula. Bakit? Kami lang ba salaula? Ha? Kami lang ba? Buti pa. Sige, tulog ka. Tulog ka. Inay? 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 Inay, si Lorna ho ito. Buksan yung pinto. Inay? Inay? Na. Mukhang umalis na nanay mo eh. Nandito siya, alam ko eh. Inay? Inay, si Lorna ho ito. Buksan yung pinto. Inay! O, Lorna. Chola yung nanay. Andyan lang yon. Sige, kumatok ka pa lang kumatok. Nagtatampo lang yun sa'yo. Siya pa lang na pangasawa mo, no? Paano mo nalaman? Kay Loring. Minsan kasi nagpakulot siya kay Dory eh. Chinismis sa kanya na nag-asawa ka ng araw. Wala ka ng araw sa poder nila. Aling Diday! Aling Diday! Nandito na ho yung anak nyo. Kasama pa ho yung manugang nyong gwapo. Ay! Teka muna, Lorna. Baka masunog sinain ko eh. Sige. Inay? Inay. Inay. Inay, patawarin niyo na ako. Nag-asawa na ako. Pahalikin niyo lang kami ng kamay. Inay! Tara. Wala rin mangyayari. Bumalik na lang tayo. Ano yung siyo nyo? May karabal ba? Uwi na! Itay? Lorna! Itay, O na. patawarin niyo na ako. O saan ka nagtatrabaho ngayon? Malaki ba ang sweldo mo? Mayaman ka na ba, ha? Alam mo,
Kahit rebelde ito ang nagpapakain sa amin nung araw. Ha! Sino ba ito? Mano po. Hmm. Ako si Lando, manugang nyo. Anak ng kagang. Nag-asawa ka na, ha? Opo. Si Kyo. Saan ka ba destino, ha? Sana sa bangko para madali tayong makalabas ng kwarta. Biro lang. Magaling ka talagang pipili, ha? Tragis, mukhang may sinasabi itong nabingwit mo, ha? Oh, anong ginagawa natin rito? Taas! Huwag mong papapatukin dito yan. Ungas! Para ka tumagi sa bigas, ikaw sinisigaran ka yan. Oh, alin kayo. Tayo. Manugang, pabili ka ng isang lapad pa at mapupulutan dyan. Pwede na ho ba yan? Kapal, ah. Oy, Lito! Po! Oh, Bakit bumili ka ng isang lapad at barbecue yung baboy. Bilisan mo. Sige. Oy, yung sokla, kanay mo naman. Hindi ho. Sige. Alin kayo. Kanida? Pag hindi mo binuksan ang pinto ngayon din, kailanman hindi na papasukin ang grasya ang bahay natin. Kanida, buksan mo! Papalakunin ko ito! Kanida, ano ba? Ang komisyon dito, bawat trabaho mo, 50-50 tayo. Mahirap naman ho yun, ma'am. Paano kung walang trabaho, di gutom naman ho ako. Puno ah. Alam ko ho, ma'am, lagi hong puno itong shop ninyo. Pero... Sige nga. Teka. 200 sa isang buwan, libre pagkain, 8 oras ang trabaho, 1 oras ang off. Ngayon, pag lumagpas dito, overtime na. Kailan ho ako mag-uumpisa, ma'am? Tawagin mo na lang akong Ate Loring. Ngayon, kung gusto mo na mag-umpisa, pwede na. Pero por ulo, ha? Bawat trabaho mo, ha? Salamat. Hanggang bukas. Manicure, pedicure, Oh. blower. Blower. Dito Ano ka pa? magtatrabaho. Oo. Ano ba, Bigan? Kumusta ba ang buhay may asawa? Ayos lang, parin Bert. Ang sarap, ano? Para ka bang laging nasa langit? May naghihintay? Lagi kang nasa Gloria. Kamukha nung asawa mo, maganda, sexy. Naku, pagdating mo sa bahay at nakita mong bagong paligo, maniwala ka, nasa hagdan ka pa lang, nakasintrong ka na lang. Ano ba? Lando naman, hindi ka na ba nagsawa? Ano ka ba? Sabi ng ayoko muna magkaanak tayo. Ano gusto mo? Magparaos ako sa iba. Lang bang gusto mo? Hindi ako santo, Lorna. Bakit ba napakarumi ng tingin mo sa... Ilayo mo ko sa pesting lugar na ito. Maghanap ka ng trabaho, mas malaki ang sweldo. Kahit maya't maya, Lando, kahit taon-taon na buntis ako, okay lang. Ayun, di nagsalita ka rin sa wakas. Buhay to, oh. Hindi bawal at masama ang gagawin natin, Lorna. Mag-asawa tayo. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak mo, eh. Gusto mo, ayaw mo? Pareho tayo may pangangailangan, Lorna. Walang sisihan. Anong ginagawa mo riyan? Ang Kuya Lando mo.
Halika, matulog ka na. Lorna? Lorna? Lorna, buksan mo pinto. Lorna! Bakit? Huwag mo na akong iiwanan uli, ha? Saan ka ba galing? Sa labas, nagdama. Ay, bakit hindi ko narinig na pumasok ka galing sa labas? Ang narinig ko, taong bumababa sa may hagdanan. Si Corazon yun. Siya nagbukas sa akin, eh. Halika na matulog. Gising ka na pa? Ano, maliligo ka na ba? Pasensya ka na muna at naubos namin ni Lando yung tubig. Maghintay-hintay ka at nagpaigib ako ng tubig kay Corazon. Sige, kumain ka na muna. Oh, eto na pala si Corazon. Ano ba, Corazon? Ang tagal-tagal mo naman. Kung saan-saan ka na naman siguro sumabit. Sige, umigib ka uli at maliligo pa ang ate Lorna mo. Sige, kumain na. Ano ba, Lando? Inubos mo naman lahat ng tinapay. Hindi mo man lang tinahan si Lorna. Sige, ibili kita. Huwag na lang, Chang. Pwede ba naman yun? Total, pag-gising ni Buyito maghanap din naman yun. Sandali lang, ha? Maganda yatang ihip ng hangin ngayon, ha? Ganyan talaga yan. Sumpungin yan, eh. Tsaka, ganyan yan pag-araw ng sweldo ko. Ayaw tanggapin si Lucy sa ospital pag walang deposito. Pag namatay yun, sige ka. At ako yung save mo? Naku, diborsyo. Hindi ka na naman manghihingi ng para sa akin para doon sa kabit mo? Diday, nakikiusap ako. Wala lang ko ibang malapitan. Iniinsulta mo na ako. Sinasaktan mo pa ako sa ginagawa mo sa akin. Wala akong pera, wala! Bibigyan kita! Sige, patayin mo ako! Patayin mo na ako! Magkano itay? 100. Ngayon, kung marami kang pera dyan, gawin mong 2. 50 lang, paya. Yan na lang ho ang natitira kong pera, eh. Manghiram kayo sa iba para madagdagan yan. Mag-ama nga kayo. Sige, magkonsintihan kayo. Bakit ka pa bumalik dito para hingin aking bendisyon? Umalis ka na! Ano pa bang gusto ninyong gawin ko? Ganun na ba ako kasama't hindi niyo ako mapatawad? Inay, mabait akong anak, alam ko. Nagpapaalila na nga ako sa iba para makatulong sa inyo ng itay. Sinusambatan mo ba ako? Hindi, Inay. Gusto ko lang makipagkasundo sa inyo. Hirap na ako, pero ayaw ninyo akong pakinggan. Inay, nagsisisi na ako. May naisip ako para sa ating dalawa. Sa ating dalawa lang. Tatakas tayo, Inay. Aalagaan kita. Magiging maginhawa ang buhay natin. Magiging tahimik. Huwag mo ko isali sa gagawin mong kasalanan. Sagrado ang kasal. Hindi tama na babae maglalayas. Hindi baling iwanan ng lalaki ang asawa. Demonya ka! Iba ngayon, Inay. May karapatang lumigaya ang bawat tao. Siguro, kabit ka lang ng landong yon, ano?
Talagang ikaw. Moral. Mana ka nga sa ama mo. Pareho lang kayo. Kundi ba naman, binigyan mo pa ng pera ang mong ama para gastay lang sa kanyang babae. Sinaktan mo ako, Lorna. Sinaktan mo ako. Layas! Lumayas ka! Ayoko na makita pagmumukha mo rito! Lumayas ka! Huwag ka na babalik rito! Layas! Lamunin mo makita yan! Hayop ka! Huwag ka na babalik dito! Hindi kita kailangan! Hayop! Wala akong utang na loob! Mali lang talaga ang timing, Lando. Naunang umuwi ang itay at nag-away sila. Nadamay lang ako. O sige, kung talaga naniniwala ka mapapatawad ka pa ng nanay mo at nagtatampo lang sa iyo yung tao, ibahin mo ang technique mo. Ano? Magmalaki ka. Natitiyak ko, darating ang pagkakataon na kailanganin niyan tulong mo. Ikaw ang magpakipot, sigurado nga buling ka noon. Sabihin mo! Kanino? Papatay ko kayo! Kaiwan! Bitiwan mo! Talagang papatay ko kayo! Walang utang na! Wala kang utang na! Papatay kita! Talagang hayop ka! Talagang papatay ko kayo! Ano nangyari? Wala. Oy, tigil. Ano Akyat. nangyari? Natake lang yan. Natalisan ka ng dugo ng manok. Eh, di dali natin sa center, sa doktor. Hindi na kailangan. Talagang ganito. Pasanay ka na. Lando, Huwag mo intindihin yan. hinimatay ka eh. Okay ka na ba? Sana hindi na ako nagising. Corazon, napakabait mo. Hindi ka dapat dito. Ano ibig mong sabihin? Oh, ano nangyari? Hinimatay na naman. Natilamsikan ho ng dugo ng manok. Natakot yata. Ay, naku, drama. Drama talaga yung murat na yan. Lando, galing ako sa Baclaran. Kasama ko si Kikay. Oh. Nagbenta kami ng mga panty, mga bra, at mga duster. Ang lakas palang pagkakitaan nun. Ang sabi niya sa akin, pwede daw kami magsosyo. Basta bigyan mo lang daw ako ng punan. Malit lang pala ang punan nun eh. Isang araw mag-uusap ulit tayo pag walang istorbo. Eh, di sige. Pag-usapan natin. Sige, magbibihis muna ako. Talaga bang wala siyang ibang sinabi sa'yo? Bakit? May iba pa ba siyang dapat sabihin sa akin? Tinanong lang niya kung napano siya. Nagulat lang ako dahil 2 beses ko lang narinig ang boses niya. Eh bakit parang galit ka? Paano? Para ka nang uusig. Para ka nagsususpetsa. Ikaw nga itong parang nang uusig eh. Ikaw ang parang nagsususpecha. Kasi nga po, kaya murit ang tawag doon dahil isa siyang murit. Pag nagsasalita yung walang kawawaan. Baka ka ako maniwala ka eh. Huwag mo lang pinagkakausap yun. Mag-aaksaya ka lang ng panahon. Bihira lang pala siya magsalita, hindi ko pa kakausapin. Tik na bahala ka nga.
Kumusta ka na? Mabuti na bang pakiramdam mo? Alam kong marami kang inililihim sa akin. May gusto kang sabihin. Nakakapagsalita ka, hindi ba? Corazon, magsalita ka ngayon. Mag-usap tayo. Marami kang nalalaman. Chang, good morning ho. Sinabi ko lang kay Corazon, kay Moret na ako na magluluto ng almusal. Wag na. Pwede ho bang makausap si Lorna sandali? May ginagawa eh. Sandali lang ho, importante kasi eh. Aray, ano bang... Sorry ho. O ano, sinugatan mo na naman si Mang Boycie. May naghahanap sa'yo. Sandali lang ho. Hello? Bakit? Ang nanay mo. Doon na lang kayo mag-usap sa labas, ha? Opo. Dalian mo. Opo. Hello? Bakit? Kailangan niya ng pera. Ha? May sakit siya eh. Ha? Mayroon akong konting na itatago rito, pero magkano bang kailangan? Mga 200 lang siguro. Pang x-ray lang naman at saka pang gamot eh. Doktor naman, libre na. Ang totoo niyan, Lorna, kung may pera lang ako, hindi sana ako pupunta dito eh. Mahigpit kasi pinagbili sa akin ng nanay mo na wag akong lalapit sa'yo para humingi ng tulong. Eh, wala naman ako matatakbuhan eh. Nakakaya nga sa'yo eh. Hindi ka naman namin kaano-ano, pero ikaw pang higit na nag-aalala kay inay. Eh, kaibigan naman kita eh. O, Paano Lorna, tayo baka nalilimutan mo, oras pa ng trabaho. Andiyan na po. Grabe bang lagay ng inay? TV eh. Malala na raw, sabi ng doktor. Pupuntahan ko siya. Sama ako. Naku, wag. Wag mo na ngayon. Ako na lang muna bahala sa nanay mo. Kung may bibigay ka naman sa akin, ililihim ko na lang sa kanya. Huwag ka na rin muna magpakita sa kanya. Baka madali ang buhay ng nanay mo. Sandali lang. Kukunin ko lang ang pera, ha? Ang nanay mo. Umalis, punta langit. Kanina pa ba siya umalis? Ang kuya mo? Wala pa rin. Wala akong alam na overtime niya sa linggong ito. Mag-uusap tayo. Marunong ka magsalita. Gamitin mong dila mo't panis ng laway mo. Ano ba? Sinampal ka ng nanay mo kanina. Nakita ko Corazon. Bakit? Dahil ba sa nakikipag-usap ako sa'yo? Bakit ayaw nila makipag-usap ako sa'yo? Bakit ka natatakot sa kanila? Sa nanay mo? Sa Kuya Lando mo? Anong inililihim niya sa akin? Magtapat ka sa akin! Alam kong hindi ka baliw. Nagkukunwari ka lang. Gusto mo kong umalis dito pero nag-aalala ka. Magsalita ka. Sumagot ka sa akin! Bakit? Bakit, Corazon? Bakit? Bakit? Ano nangyari dito? Lorna? Lorna, bakit? Ano ba nangyari dito? Parang nagkahoy ka pa, pare. Halika! Halika! Dito ka lang, akong bahala kito. Chang, Wala kang karapatang saktan anak ko. Wala kang karapatang saktan ako! tama na. Sabi ka lang dito, pamamahay ko ito. Hindi mo man lang siya pinagtanggol. Tapos na ang gulo nung dumating ako. Alam mo, pareho tayong wala rito.
Koleksyon ko ito, anak. At mga ebidensya. Pagkakan talaga, no? Uurungan mo, Chang. Lalabas lalo akong pag nagtiis pa ako sa pamamahay na ito. Paapit patatakot, hindi mo naman ako may pagtanggol. Lorna! Sandali. Kung ayaw mo magkahiwalay tayo, ibukod mo ako, Lando. Bumukod tayo. Talagang hindi na ako makakatagal na kasama ang pamilya mo. Hindi natin kaya, Lorna. Wala akong pera, wala akong naiipon, walang-wala tayo pareho. Aalis ako. Saan ka pupunta? Sa nanay mo? Ipinagtatabuyan ka na nun, ah. Sa itay mo? Makikitira ka sa tatay mo? Nakatira lang yung sa kabit niya. Kanino, Lorna? Sa mga kaibigan mo sa parlor? Babalik ka sa impyernong pinanggalingan mo? Kay Tori, kay Ningning? Sumagot ka! Hindi kita pinalalaya. Siguro kaya ginagawa mo ito dahil wala ka ng pagtingin sa akin. Hindi mo na ako mahal. Ba't hindi mo pa ako tapatin? Lorna, tandaan mo to. Meron akong isang masamang ugali. Kaiba ako sa mga nakilala mo. Kung ayaw na sa akin ng tao, kahit na gaano ko siyang kamahal, hindi ko siya abulin. Unaw na mundo. Bahala ka. Hindi na siya nakakabangon nagmula kanina sumuka na siya ng dugo. Inay. Anak. Choleng, dalhin natin siya sa ospital. Ipabuhat natin si Inay. Tumawag ka ng mga lalaki. Utang na loob, tumawag ka ng mga lalaki. Oo. Ang itay wala pa hanggang ngayon. Wala na yatang pag-asang magbago. Ang asawa ko naman, kailangan ko siya sa ganitong pagkakataon pero wala siya. Hindi ko nga alam kung paano ko maipapalibing ang inay ng maayos. Bakit hindi ka kaya pumunta kay Mrs. Tupas? At saka kay Mrs. Soven? Doon naglalabad ang inay mo bago siya magkasakit. Humingi ka sa kanila ng tulong. Hoy, Lorna. Oh, ito nga pala. Identify siya. Huwag mo sarilin ng kalbaryo, anak. Nanghingi ako ng buloy. 3 sticks. Mga pare ko, yun tong baka makaligtaan, kawawa naman yung patay. Hayaan nyo, hindi na makakalimutan yan. Choleng, wala bang mainom dyan? Meron ho, Mang Tibo. Asa? Puno ang drum ng tubig. Tumuto. Ang kalahati niya, nabuloy ko. Ang kalahati utang, ha? Salamat po, Ate Lorraine. Hindi ko po ito makakalimutan. Yung abuloy, kalimutan mo na. Pero yung utang, wag, ha? Sige, pagkalibing ng yung ina, pumasok ka kagad at marami kang suking naghihintay sa'yo. Baka lumipat pa sa iba, sayang. Sige ho, ate. Ning, alis na ako. Ano ba yan si Lorna? Parang pinaglihi sa Biyernes Santo.
Puro sama ng loob. Puro problema. Kagagaling lamang dito ng itay mo, ah. Nabigla ako sa nangyari sa iyong ina. Naibalita na pala sa inyo ng itay. Napakabait ng iyong ina. Hindi na yata ako makakita ng isang labanderang katulad niya. Sumalangit ang kanya kaluluwa. Salamat to ng marami, Mrs. Tupas. Siya nga pala, binigyan ko ang tatay mo ng 100 pesos. Pasensya ka na sa akin, ha? Gipit ako sa cash ngayong gabi. Ang itay talaga. Ano ka mo, Lorna? Wala ho. Salamat to ulit, Mrs. Tupas. Baka makadaan ako dun mamaya. Aalis na ho. Ayan, kabayong espada. Itay. O anak, nagpakuha ho ako para madagdagan ang para sa libing ng inay mo. Talaga bang wala na kayo ni Katiting na hiya? Ba, huwag ka magsasalita ng ganyan. Ibinulsan niyo ng ibang abuloy sa inay. Galing ako kina Mrs. Tupas, Mrs. Oven, Mrs. Reyes. Binawasan yung abuloy nila. Ninakawan niyo pa. Pagkatapos ngayon, gusto niyo siyang pagkakwahan! Tama ka na! Sige! Hiyan mo ako sa harap ng tao! Hiyan mo ako! Anong klaseng asa kayo? Anong kasama kayo? Anong klaseng tao kayo? Ano? Talaga ba? Sige! Ito ah! Dali ako! Hindi na mo siya nakatulong ng buhay pang inay. Bakit kayong patay na siya? Minawalang hiya. Akala ko hindi mo na ako susundan. Kung hindi pa namatay ang inay, siguro tuluyan na tayo nagkahiwalay. Sa maniwala ka o sa hindi, Lorna. Nung sundan kita dito, hindi ko alam na namatay si inay. Talagang susunduin kita eh. Tinakot lang naman kita nung sinabi ko sa'yo hindi kita habulin. Kala ko kasi yung pipigilan kita eh. Yung pala, hindi ka nagbibiro. Pero alam mo, Lando, kung hindi mo ako sinundan dito, namatay yung hindi ang inay. Babalikan kita ron. Sana, Lando, dito na lang tayo tumira. Talaga bang gusto mo magsarili na tayo? Saka na natin pag-usapan yan. Bukas na lang. Sa isang linggo na lang kaya. Kung ipapaayos pa natin ang bahay na ito, malaking gastos pa. Lubog ka na nga sa utang. Dahil sa nagamit natin sa pagpapalibing kay inay. Pero tignan mo, sariling-sarili natin itong bahay. Maalagaan natin, tayong dalawa lang. O pare, bayad. Itong bahay natin. O, ibaba mo yan, Tibo. Oo, Nick. Halika ni, pasok. Tuloy ka. Oo. Bakit narito pa kayo? Pwede na kayong umalis. Dito na kami titira ni Lucy. Siya nga pala, mahal. Anak ko, si Lorna. Ay! Ikaw pala! Hoy, nagkakilala na tayo. Baka hindi mo natandaan. Nagpa-pedicure ako sa'yo. Yung bang kay Doris, hindi mo ba matandaan? Si Doris, yung kabit niya, gwapo. Ano nga pangalan? Si Steve! Naku, ang lokong yun. Naku, mag-iingat ka doon. Nadakma na ako noon. Lucy, halika rin sa loob. Mahal?
na siya. Manugang ko si Lando. Fabulosa! Tay! Pwede ba kumilos ka na riyan? Eh, kung sinisigaran kita yan! Mahal naman, di na mabiro. Inauhaw na ako eh. Eh, nasaan? Ayan ang kusina, oh. Sige na, ni. Dito na kami titira ni Lando. Aba, dito rin kami ni Lucy. May karapatan ako rito. May karapatan din ako bilang anak. Anday mong sa chat. Kalilibing-libing lang niya, ipinakikita ninyo sa buong mundo na baliwala sa inyo ang pagkamatay ng inay. Anong baliwala? Ipinagluluksa ako ata. Oh, hindi ba nakakita? Madrama ka talaga. Biyudo na ako, uy. Basta dito kami titira ni Lucy para makatipid kami ng upa sa bahay. Kung gusto niyo rito, bahala kayo. Sama-sama tayo rito. Asawa ko, asawa mo. Lando. Alis tayo dito. Babalik tayo sa bahay. Salamat, mahal. Chang, paki-ayos nyo lang humabuti yan. Kasi napuna na ako ng boss ko sa opisina eh. Para daw hinugot sa puwit ng manok yung uniforme ko. Eh baka dahil lang ho dyan eh, pagmultahin pa ako. Halos wala na ho natitira sa sweldo ko eh. Eh, paano? Ang laki-laki na ng utang mo sa kumpanya. Bali ka ng bali. Nabalitaan ko pa yung biyanan mong lalaki eh. Mas malakas pa sakto sa kalaw. Ba't hindi mo siya pinabayaang gumastos doon sa libing ng ina ng asawa mo? Nakakumulat ng gastos. Kailangan eh. Kailangan. Naging bayani ka nga doon sa pamilya ng asawa mo, pero inaabot naman kami ng gutom. Eh, paano ngayon yung perang pinangako mo sa akin? Na isusosyo ko kay Kikay. Pangakong napako. Ay, nako. Kawawang buyito. Darating ang araw na wala na akong ipapakain sa'yo, anak. Kakainin na lang kita ng buhangin. Kayo talaga kung ano-anong tinuturo nyo rito sa anak nyo. Anak ko? Anak mo? Tricia, naluloko ka na ba? Oh. Tatakot ka, no? Sige. Sigaw-sigaw naman. Gusto mo ipagsigawan ko sa harap ng asawa mo? Na hindi lang ako may anak ng joting yan? Yay! 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 Tigil! Buisit! Buisit pala. Eh, ikaw ang gumawa niyan, ah. Ano ba talaga gusto mong mangyari, ha? Huwag mo akong apihin, Lando. Huwag mo akong gawing busapos. Pag napuno ako, pagtatapat ko na talaga sa buong mundo. Kung mag-ano tayo dalawa. Sige na. Tapusin mo na yan, baka mamaya dumating pa si Lorna. Ang Kuya Lando mo, wala pa. Bakit ka pa bumalik dito? Ha? Nakaahon ka na sa impyerno, bumalik ka pa. Corazon? Corazon? Muret? Corazon? Muret? Oh, bakit? May sakit ka ba? Wala ho. Masama lang ang pakiramdam ko. Ay, nako. Kawawang Lando. Ubus na ang pera, may sakit ka pa ngayon. Matutuwa ho si Lando, Chang. Bakit? Buntis ako. Sana junior na yan. Mali ang timing, Lando. Ha? Baon tayo sa utang. Pag nagkaanak tayo, lalo tayo mawawalan ng pag-asang makabukod. Eh paano? Ang tatay mo, binulabog tayo. Kung kailan pa naman payag na akong tumira doon sa inyo. Pero okay lang, Lorna. Dagdag gastos. Dagdag atensyon. Anak natin yan, alangan naman tapon natin. Ay, nako. Problemang malaki. Huwag mong problemahin. Problemang malaki yun, Lando. Pag nagkaanak tayo, mapapahinto na ako sa pagtatrabaho dahil wala tayong tao maasa mag-aalaga sa kanya. Tsaka mo na problemahin yan kapag nakapanganak ka na. Kain na ho kayo, Chang. Nakahanda na. Mamaya na lang.
Corazon, dali! Akin na yan! May mga bisita ka ba? Mag-iinuman pa kayo? Hindi. Magse-celebrate lang ako. Dahil magkakaanak na ako eh. Siguro, mas masarap pag nakita ko na siya at nahawakan, oh. Ang ating baby. Chang, tauma tayo. Hindi ba nun tinatalo mo sa inuman si Itay? Mamaya na. Muret, pengang baso. Sana, normal ang maging anak natin, no? Natatakot ako, Lando. Ayoko matulad dyan sa mga kapatid mo. Ibang magiging anak natin, Lorna. Si Corazon at si Buyito, lahi sila ni Chang. Lahi nila ang diferensya. Ako normal. Dahil ibang aking ina. Sa tingin mo, mga ilang taong ka pa sa parlor? Ewan ko, Ningning. Ang pinoproblema ko nga, pag nanganak na ako, pakasisantihin na ako ni Ate Loring. Ako hindi siguro. Mabuti na lang, swerte pa rin ako. Ang mga katulad namin, hindi nagbubuntis. Lorna, ito hindi biro, ha? Kailangan, para umasenso ka, mag-aral ka pa. Hindi yung ang alam mo lang gawin sa buhay mag-manicure at mag-pedicure. Pumasok ka sa fashion school. Mag-aral ka ng cosmetology at saka ng hairstyling. Kung pwede nga lang ba Kung alam mo lang kung ano nangyayari sa buhay ko. Isang kahig, isang tuka. Exactly. Isang kahig, isang tuka. Paano kung lumabas na yung nasa tiyan mo? At ang mga susunod mo pantsikiting, Diyos ko, Lorna, kumilos ka habang maaga. Ay, magplano ka ng buhay mo. At kung hindi, pararamihin mo pa ang tribo ng mga bungangang gutom dito sa mundo. Ang Kuya Lando mo. Oh, nagising ka? Lokong yun Alam na papasok ako Muret! Muret! Katukin mo kami sa kwarto pagkatapos mo dyan, ha? Tara na sa loob. Doon ka na maghintay. Nakakahiya kayo. Darating ang araw. Pag nakatagpo ka na lalaking kagaya ni Kuya Lando mo, babawiin mo ang sinabi mo. Kakainin mo ang isinuka mo. Ito kahon api-api inay ko. Ano papel yan? Ano papel yan? Nako. Ibalik mo na ito sa taguan ng inay mo, ha? Huwag mo sasabihin sa nanay mo na pinakita mo sa akin lahat ng mga yan. Bakit? Papaluin ka niya. Ha? Bakit? Paano hindi sa'yo yan? Tapos pinakita mo pa sa akin. Alam mo, Buyito, pag nalaman niyang ginawa mo yan ng nanay mo, pati Kuya Lando mo magagalit sa'yo. Totoo. Bait ka.
Palubog na ang araw. Ganito na lang, basta pag Huwag na lang. Bakit? Kulang ang pera ko eh. Hindi ako nakahiram kay Paring Bert. Tsaka, siguro dapat itigil na natin to. Lando? Alam ko, hawak mo ako sa ilong. Hawak mo sekreto. Sa madaling salita. Tapusin na natin to. Malapit na ako maging ama eh. Tagal ka ng ama, Lando. Tinatakwil mo na ba si Buyito? Hindi. Hindi ko tinatakwil si Buyito. Ang ibig ko sabihin, gusto ko lang mabuhay ng normal. Magkaroon ng normal na pamilya. Si Lorna at ang magiging anak namin. Hindi ko itinatakwil si Buyito. Pero hindi ko rin pwedeng ipahayag sa buong mundo na siya'y anak ko, anak natin. Eh, paano kami? Itutuloy ko pa rin naman ang sustento sa inyo eh. Ganun lang ba? Ano ka mo? Yung boses mo, ibaba mo. Baka nakikinig yun. Ang tiyang kasi, may boyfriend pala. Secret lover. Madalas sila mag-date. Hindi lamang sa sinihan at restaurant. Pati sa motel. Paano mo naman nalaman? Si Buyito kasi eh. Hay nako, napakahabang kwento. Oh, Lando, bakit? Buyito, alagaan mo si Angelita ha. Pakitingnan mo lang sa Angelita. May bibilin lang ako kay Aling Kikay. Sandali lang ako. Sinasaktan mo kasi si Buyito, si Angelita. Ano kung sinasaktan ni Buyito sa akin? Talaga bang hindi ka pwede maglabas ng kahit na paisa-isang kahong sabon, ha? Toma. Itay, mahal ko ho trabaho ko. Kung dahil sa isang kahong sabon, nakukurakuting ko at mamamatay naman sa gutom ang pamilya ko at matipreso ko, di na bale. Ito naman, biro lang. Nay, Kuya Lando, oh. Kuya Lando. Saan kayo pupunta? Yung kila Marin Tricia. Sahuli ko lang itong comment. Siya nga pala, si Chatricia. Tsaka kapatid ko, si Buyito. Kapatid ko sa ama. Sila pala. Ito ba yung batang nabalitaan kong... Siyang, biyanan ko. Tatay ni Lorna. Ang inyong lingkod, Tiborcio Cruzal. Nay, pangit. May sirang ang bata. Ang tingin sa gwapo, pangit. May karang madrasta mo, Lando. At batang-bata pa. Parang halos mag-abot lang kayo ng edad. Para bang nakakatanda mo lang kapatid. At lintik, sexy-sexy. Lalo na kung mirap. Suplada yan.
Buhat nung mamatay si Itay, wala na siyang ibang pinatos na lalaki. Siguro teenager pa ang Tricia mo ng maswang ng Itay mo. Di tayo. Lando, palagi ko madadalas ako ng dalaw dito sa inyo. Liligaw ako yung Tricia mo. Total, biyudo na ako. Pinalayas ko na si Lucy. Matagal na akong bakante sa chicks, ah. Alam mo, Lando, tinamaan ako ni Cupido. Pakakasalan ko ang madrasta mo. Lorna, anak! Narito ang mahal mong Itay. Inaanyayahan ko sana kayong doon na sa bahay tumira. Nag-iisa lang ako ron. Wala na si Lucy. Naghiwalay na kami. Alam mo, Lando, makati palang babaeng iyon. Nakikipag-date sa isang taxi driver. Gulpihin ko nga. Bago ko palayasin. Masikip itong lugar ninyo. Parang bahay ng kalapate. Doon. Maluwag. Mapresko pa. At malapit doon sa pinagtatrabahoan mo, Lando. At ikaw din, Lorna. Makakaipon kayo ng malaki. Kumain na lang kayo ng kumain. Tapos umuwi na kayo. Mahirap abutin ng gabi rito. Wala kayo sa teritoryo nyo. Magdesisyon kayo mag-asawa ba? Kisa kumuha ako ng ibang uupa ron. Di kayo na. Uupa kami sa sariling bahay. Oh, biro lang. Ito naman. Alam niyo naman na wala akong permanenteng hanap buhay, ah. Yun ang manghihingin ko sa inyo, ipampulsa lang. Basta ba siguradong lagi niyo akong isasahog sa pagkain, di ayos lang. Total naman, magulang din niyo naman ako, hindi ba? Teka muna. Hindi ako nakainom ng pill kanina. Naubusan ako, hindi ako nakabili. Hindi pa ako nakakabalik sa trabaho ko. Sweldo mo naman, hindi pa nadadagdagan. Ang utang natin hanggang liig pa rin. Teka muna, Lando. Hindi ka ba pwede magsakripisyo kahit isang gabi lang? Isang gabi lang naman eh. O, saan ka na naman pupunta? Magbubuhos, magpapalamig. O ano? Gusto mo nang kainin ng isinuka mo? Magsalita ka. Magkamot ka mag-isa mo. Pasok ka na, pare. Sino yun? Wala lang ba yun, sir? Oy, Goloy! Ang ina mo? Nay! Si Pangit! Anong pangit? Ang batang ito. Aray! Tricia. Magandang umaga. O bakit? Boy, masakit ba? O bakit? Ano nangyari? Naumpo. Tana. Sabi mo kay Ate Lorna mo nandito yung tatay niya. Ate Lorna! Tatay mo Pangit dito! Sandali! Tricia, hindi naman si Lorna ang kailangan ko. Ikaw. Ano? Akit ako ng ligaw. O, ito nga, pinagdalang kita ng si Charon, oh. O, buksan mo. Walang hiyak. Wala naman ko ibig sabihin masama. Hindi ka ba naman patsakay? Walang hiyak ka! Bitiwan mo ako! Pare, sino yun? Hoy! Tingin na! Tingnan ka! Bakit mo yun?
Pinuto na mga binti ko! Ano ginawa niyo? Sabihin sa lecheng babae yun! Gagantihan ko siya! Pupuntahan ko siya! Magbabayad siya! Puputulan ko siya, Len! Puputulan ko siya, Len! Anong gagawin natin? Di mangungutang uli. Lando, dahil sa nangyari, ayoko munang umuwi sa inyo. Walang magbabantay sa itay paglabas niya sa ospital. Ayoko rin makita ang tiyang. Baka kung ano mangyari sa amin. Kung saan mo gustong umuwi, bahala ka. Kung sa kanila o sa amin ang itay. Kung ano-anong problema ang iniisip mo eh. Ang unahin natin ang paghahanap ng pera pambayad dito. Pambili ng gamot. Pambayad sa doktor. Lintik na buhay ito. Tayong dalawang palubog ng palubog sa utang eh. Malaking pera ang kakailanganin natin dito, Lorna. 2 binti ang pinutol, hindi lang iisa. Sobra ka na. Hindi ako social welfare. Kung ano-anong iniimbento mong aksidente sa buhay para lang pautangin kita. Talaga bang ganyan kayong mga taga-squatter? Kesyo namatay ang ina, kesyo naputulan ng mga binti ang iyong ama. Eh, yung huli mong binali sa akin, di mo pa nababayaran. Saksakan ka ng bulaan. Sinungaling di primero. Sabi mo sa akin, pagkapanganak mo, babalik ka kagad dito. Eh, mula nung makurakot mo ang pera ko, hindi ko na nakita ang pagmumukha mo eh. Hindi pa tayo tapos. Huwag kang magmamalaki. May utang ka sa akin na dapat mong bayaran. May usapan tayo. Ngayon, kung wala kang prinsipyo, ako meron. Kailangan magtrabaho ka dito para makabayad ka sa utang mo. Taong kausap ninyo, hindi hayop! Lorna! Lorna! Huwag ka matakot, Lorna. Hayaan mo siya. Huwag ka matakot. Hindi magdidemanda yon. Takot na lang nung dumating to sa husgado. Umalis ka na nga kaya dito sa trabahong to. Hamo, irerekomenda kita doon sa kaibigan ko. Doon sa EDSA. Magkano bang kailangan mo? Nakakahiya na sa'yo, Ningning. Eh kung sinasabunutan kaya kita, halika, samahan mo ako sa bangko. Magwi-withdraw ko. Wag na. Itong perang hinahanap ko, hindi ko alam kung paano ko babayaran. Libo-libong kailangan ko. Gagawa ko ng paraan. May lalabas mo rin tatay mo sa ospital. Kaya nga lang, hindi libo. Pero mangutang ka rin sa iba. Ningning, hindi ko na alam kung kanino ako lalap. Eh di dito na kayo titira. Naku, mabuti naman. Matagal na rin napabayaan tong bahay na to eh. Isa pa, Chole, walang makakasamang itay paglabas na sa ospital. Sana naman tumino na yung tatay mo. Aba, may apo na siya. At saka sana siya nang mag-alaga niya habang nagtatrabaho kay mag-asawa. Yan yung pinag-usapan namin ni Lando eh. Teka, habang maaga, kailangan maglinis na ako rito. Baka hikain pa sa alikabok ang anak ko. Eh di doon na muna kayong dalawa sa bahay. Kawawa naman to eh. Mabuti pa nga. Sige na, ako nang bahala rito. Halika. Sana lagi tayong ganito, no? Tahimik, walang gulo, walang nanggugulo, walang nagsisigawan, walang nagsasabunutan, walang umiiyak, walang nasasaktan. Matatahimik din tayo, Lorna. Sa kabila ng lahat. Oh, akala ko hindi na niyo ako ilalabas dito. Isang araw pa ako sa lecheng hospital na ito. Baka pati dalawang braso ko iputulin yung mga luko-luko rito. Itay, tama na ho yan. Kahit ano pang pagmurang gawin ninyo, hindi na maibabalik ang inyong mga binti. Dahil sa mga doktor dito, walang nalaman kundi putol, putol! Huh. Sabi ko na sa Renzo, wala namang ginagawa. Mga doktor kagaw! Nurse, yung gamot ko. Baka mabangga. Sige, dyan na kayo. Gawin yung bulalo ang mga binti ko. Mga boyset.
Lorna, wala nang dede ang apo ko. Ipagtimpla nyo na lang, Itay. Lando, ipagtitimpla ko ng gatas ang apo ko. Oh, sweldo ko. May bawas na yan, ha? Yung kasing inuhulugan ko sa opisina, yung binali ko noon. Tsaka yung para kila Chang. Yung bago mo nga pa ng amo, kumusta? Kasundo mo ba? Uy. Ha? Yung kakong amo mo, kamusta? Mabuti naman. Mabait, tahimik. Tao ang trato sa aming lahat. Kaya lang kuripot eh. Maliit pa sweldo. Lorna, talagang ganyan ang buhay eh. Mahirap makakita ng taong nasa kanya na lahat ng katangian. Puro diferensya. Puro kulang. Mainit. Kaya lang, Lando, may kilala akong tao riyan. Puro diferensyang nakabalot sa buong katawan. Good boy na yan. Kita mo nga pinagtitimpla yung bata. O mamaya gagabihin ako ha. Dadaan ako sa kabilang bahay. Tumigil ka! Nakukulili ako sa iyak mo. Pag hindi ka tumigil, hagis ka sa bintana. Bibigyan sa mo. Bahala ka. Gagawin yung pulutan. Dali! Kaya mo ha. Tigil! Bata ito! Lando, yung binan mo, lasing na yata. Pinagsisigawan yung anak mo eh. Para papaking ka Lagi bang ganyan yan pag wala kami mag-asawa? Eh, kanina ko pa nga kinukuha, huwag daw ako makialam. Ayun, sinasaktan na ata. Wag! Hindi ako lalaban! Demonyo! Apo mong anak! Wag! Hayop! Lorna, ang asawa mo gusto akong patayin. Ano bang nangyari? Yan, tatay mo. Babalik tayo sa bahay. Ayoko na doon. Walang mag-aalaga sa bata roon. Kung gusto mo doon ka, pero dito ko. Paano si Angelita? Huwag kang mag-alala, Lando. Ako na mag-aalaga sa bata. Huwag na lang kayo mag-away-away. Hindi ko na kayang pagpasensyahin yung tatay mo, ha? Masikip na itong bahay na to para sa amin dalawa. Hindi na rin ako makakatagal doon. Kasama ang pamilya mo, Lando. Wala nang lugar para sa akin dito, Lorna. Ako rin. Wala nang lugar doon. Pareho lang tayo, amanos lang tayo. Pues, wag mong mapahawak-hawakas. Tatay mo ang aking anak. Anak natin. Atin! Anak natin! Hindi lang sa'yo. Atin, walang hiya ka! Sarili mo lang ang iniisip mo, Lando. Sarili mo lang. Walang mahalaga sa'yo kundi ang sarili mo. Ang tiya mo, ang mga kapatid mong baliw. Pare-pareho kayong lahat. Puro kayo baliw! Alam mo, ang tagal-tagal ko nang nakabilad dyan sa pwesto natin yan. Ni walang magkamaling isang lalaking bumili. Aba ngayon eh, Sus Mariosep. Ikaw naman, Mare, baka nahihiya lang lumapit sa'yo. Bakit sila mahihiya? Kuya Yando? Oh. Yay! Kuya Yando ko! Aba, Balik Lando, na! kamusta? Uwi na! Yay! Patsalubong! Kuya Yando! Susi ng kwarto ko. Patsalubong! Yay! Kuya Lando! Nandun sa dating Kuya lalagyan. Lando! Kuya ko! Kunin mo na nandun. Yay! Kuya ko! Kuya ko! Kuya Lando? Saan ikaw galing? Anong uwi mo sa akin? Meron. Saan sa Sandali lang, lubong Mare. ko? Kuya Lando? Lando, Dito muna ako, magpapalamig ako ng ulo. nag-away ba kayo? Hindi. Halika, boy, dito. Sumama ako sa loob. Amang Tibo, Ah, di na ako kayo pautangin ni Aling Toyang.
Hindi nyo napabayaran utang nyo eh. Oo, maniwala ka sa aswang na yun. Bayan mo siya. Salamat ha. O, ito nga pala. Sige na. Salamat ho. Bato. Bakit? Huwag mo itatapon! Naninigis ka, no? Akala mo ba hindi ko nahalata? Tinitigis mo na ako? Hindi mo ako kinakausap. Hindi mo ako kinikibo. Huh? Akala nito. Ano yan? Ayan. Nakita mo? Maliwanag. Ginagawa mo kong hayop. Ano akala mo sa akin, aso? Ano ka ba? Magsalita ka, kinakausap kita. Buksan mo yung bunganga mo! Walang hiya! Sino mo lang yan? Alam ko nung bata pa ako. Nung sanggol pa lamang ako. Ni isang latang matas hindi ninyo ako naibili. Nung magkaisip ako, wala akong natatanda ang anumang bagay na naibigay ninyo sa akin. Ngayon ako pa rin ang nagbibigay sa inyo. Oo nga pala. Marami nga pala kayo naibigay sa akin. Marami, Itay. Mga tinik sa dibdib. Napakaraming tinik na sa karamihan na hindi na mabilang. Bakit, Itay? Sino ba kayong talaga? Ano ba kayong talaga? Huwag mo ako magsasalita ng ganyan, ha? Suhail! Hindi. Isa ako mabait na anak. Alam ko, Itay. Alam ko mabuti akong anak. Sa karamihan ng sama ng loob na nandito sa loob, iisa lang ang nakalutang. Alam niyo kung ano, Itay? Tama na! Makinig kayo. Tan ko hinanakit ko. Bakit kaya ang tao hindi bigyan ng karapatang makapamili ng magulang bago sila isilang? Mabuti pang hindi na ako naging tao dahil mali ang amang ibinigay sa akin. Sayang, Itay. Hindi mo binigyan ng pagkakataon ang sarili mong igalang ko, mahalin, pahalagahan. Dahil marunong akong gumalang. Marunong ako magmahal. Marunong ako magpahalaga sa tao. Lalo't ito'y magulang ko. Sayang. Oh, Lorna, mag-break ka muna. Ako na maglalagay ng finishing touches dyan. Tapos na pala eh. Teka. Andiyan ang asawa mo. Pinapasok ko na dahil alam ko kailangan kayo mag-uusap ng masinsinan. Sige na, go ahead, take a break. Ako na bahala dito. Para sa kabutihan nating dalawa. Para sa kabutihan mo. Baka nakakalimutan mo may anak tayong dalawa. Pagkatapos sasabihin mo maghihiwalay tayo. Maghihiwalay pala. Lando, matagal tayo nagkahiwalay. At natimbang ko ng lahat sa ating buhay. Mabigat ang masama kayo sa mabuti. Ano gusto mong gawin natin? Kaya Angelita, hatiin natin. Sa'yo ulo, akin ang paa, ganun ba? Maaari bang makinig ka muna sa akin mabuti? Kung hindi ka makausap ng matino, saka na tayo mag-usap.
Sa umpisa pa lang nahahati na tayo. Sa panig mo, ang iyong tiyahin at mga kapatid na hindi ko matanggap. Sa panig ko naman, ang aking itay na hindi mo rin matanggap. Lando, may dumating sa akin isang napakagandang pagkakataon. Isang alok, magandang alok. Sa probinsya, malayo dito sa Maynila. Maaari tayong dalawang magkaroon ng pagkakataong magbagong buhay. Kung talagang naririto ang ating kapalaran, sana'y matagal na tayo nakaahon sa hirap. Alalahanin mong kinabukasan ng ating anak. Sumama ka sa akin, sa amin ang iyong anak. Mamayang gabi hintayin kita sa bahay. Kapag hindi ka dumating, nangangahulugan lamang na. Hindi mo na kami kailangan. Hindi natin ang lahat. Binibigyan mo ako ng taning? Oo. Tinatakot mo ako? Hindi. Minamahal kita. Hindi mo ako mahal. Ginigipit mo ako. Akala mo ba ganun kadali magbago? Matulog ka at paggising mo'y nagbago ka na. Kaya lang hindi ko masasabi ang mga lumat dati kong ugalit pagkatao ay madali ko maitatapon at mapapalitan. Hindi ko basta-basta maiiwanan ng mga taong nakagisnan ko na. Kagaya ng aking tiyahin at ang aking mga kapatid. Kung ang tingin mo sa kanilang tatlo'y basura, wala akong magagawa. Hindi ako ipokrito, Lorna. Hindi ko matatanggap na maluwag sa aking loob ang iyong ama. Oo, masama siyang ama. Masama siyang magulang. Masama siyang binan. Pero kailanman hindi ko siya tinuring na isang basura. Tao siya. Kaya nga lamang, walang kwentang tao. Kung mahal mo ako, Lorna, hindi mo ako bibigyan ng taning. Dahil hindi ganun kadali yung pinagagawa mo sa akin. Kung alam mo lang, Lorna. Wala nang itay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hinanap ko siya, pinagtanong ko siya. Walang makapagsabi sa akin. Iniwanan naman niya ako, Lando. Sayang. Sana iwanan din ako ni Tricia at ng mga kapatid ko. Sayang. Hindi ko sila maiiwan. Lando, hihintayin kita mamayang gabi. Hanggang alas 12 lamang. Hating gabi. Eh, ano magagawa ko, Lando? Talagang iiwanan mo na kami. Akala mo papalag ako, ano? Alam ko namang darating ang panahon na ito na magkakahiwalay tayo. Kaya naman, natuto ako maghanap buhay. Kung gusto mo, ako pang magsustento sa'yo ngayon. Hindi ko puputulin ang sustento ko sa inyo. Salamat naman. Dapat mag-celebrate tayo. Tumuma tayo. Ha? Huwag mong sabihing hihiyain mo pa ako. Kahuli-hulihan ko na itong hiling sa'yo. Gusto kong magandang paghihiwalay natin. Corazon, magluto ka ng espesyal ngayong gabi. Yung pinakamasarap na maluluto mo. Dahil aalis na ang kuylando mo. Lutuhanan ng despedida ito para sa kanya. Pero Chang, kailangan makaalis ako bago lumubog ang araw eh. Lando. Kasi si Lorna... Nakatirik pang araw. Dahan-dahan! Una na,
Tulog ka na. Anong bahala dito? Ano pa hinihintay mo? Tulog ka na. Lando, huling gabi na natin ito. Maawa ka sa akin. Matagal nang bago ka mawala. Kailangan kita. Kailangan kita. Mahal kita. Ngayon ko lang narinig sa'yo yan. Hindi mo ako mahal. Kasi hindi puso ginagamit natin, kundi katawan. Para sa kasiyahan ng ating katawan. Sinanay kasi natin ang ating sarili. Pero pwede pa naman baguhin yun, di ba? Bago ba natin ang lahat? Pinuntis mo ako. Nalaman ng iyong amang ating kasalanan. Namatay siya ng dahil sa ating dalawa. Naging tao si Buyito. Ngayon, pag tinatanggihan ka na iyong asawa, tumatakbo ka sa akin. Ginagamit mo ako. At napapagamit naman ako sa'yo. Sa mga madidilim na sinihan. Sa mga lumang motel. Sa kwarto. Sa banyo. Sa kubeta. Sa bodega. Mga madidilim na sulok ng ating bahay. Ikaw ang unang lumapit sa akin bago namatay si Itay. Ikaw ang nanukso. Ikaw ang nagturo sa akin. Hindi ko solo ang kasalanan. Kailangan mo rin ako, Lando. Gusto ko na magbago. Mahirap bang intindihin yun? Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Muli na naman naming winawakasan ang pagsasempapawid ng impilang ito. Ikamito sa pita ng iyong mga radyo. Bukas, ay muli namin bubuksan ang impilang ito upang magpatuloy ng pagsasempapawid mula alas 5 hanggang alas 12 ng hating gabi. Samantala, Lorna, hindi lahat ng pagsuko ay nangangahulugan ng pagkatalo. Ako nang bahala kay Angelita. Sige na, puntahan mo na si Lando. Ako nang bahala dito.
Yun ang aming lihim, Ate Lorna. Matagal nang ganyan sinainahit, Kuya. Namatay ang itay dahil natuklasan niyang si Kuyang ama ni Buyito. Ate Lorna, pinakasalan ka ni Kuya Lando. Dahil ibig niya ng magbagong buhay. Pero parati siyang tinutuksan ng inay. At mahina si Kuya. Napakahina. Kung nalalaman mo lang ang nangyayari sa bahay. Sa kanilang dalawa. Pero hindi. Hindi mo alam. Hindi ka naghihinala dahil hindi marumi ang iyong isip. At yan ang kinagagalit ko sa'yo, Ate Lorna. Ilang ulit ka nang nagkaroon ng pagkakataong makalaya sa impyernong ito. Pero nagbalik ka pa. Bakit? Dahil mahal mo si Kuya Lando. Ganun ba? Ngayon, ate. Mahal mo pa ba siya? Yan ang aming lima, Ate Lorna. Mabaho. Kasing baho ng ilog. Ang ilog, ate, na maraming patay na hayop na nakalutang. Maraming nakabuntong dumi ng tao. Dumi ng buong mundo. Sana hindi na ako naging tao. Dahil ayoko sa nanay ko. Galit ako sa nanay ko. Masama siyang tao. Galit ako sa kanya. Ikaw, ate. Mabait ba nanay mo? Murit din ba tawag sa'yo?
Trisha! Corazon! Buksan mo pinto! Tulog! Tulog! Tulog mga kapitbahay! Tulog! Buksan nyo! Trisha! Trisha! Gising! Nasusunog ang bahay! Trisha! Buksan nyo itong pinto! Wala na tayong magagawa! Wala na tayong magagawa! Malakas ang apoy! Delikado! ikaw at ikaw